So yun guys, magre-reformat tayo ngayon ng ating system unit. So ang gagawin lang natin, pupunta tayo dito sa BIOS tab. So kapag magre-reformat kayo, pupunta muna kayo sa BIOS. Pwedeng delete or F12, F2, depende dun sa motherboard na gamit nyo. So kung hindi nyo siya alam, search nyo na lang din sa Google kung ano yung key na pipindutin para makapasok sa BIOS configuration. Tapos dito, mag-set tayo ng boot option. So kung ano yung una nating i-load na drive. So since gumawa tayo ng bootable flash drive, pipiliin lang natin dito is either sa partition 1 or partition 2. So kapag di gumana yung partition 1, proceed tayo sa partition 2. So for the meantime, select ko muna tong partition 1. Tapos dito, pwede naman kahit yung second drive niya na or yung SSD or HDD na gamit. So yan lang. So basta ang boot priority natin itong flash drive or bootable. Tapos proceed tayo dito sa save and exit na tab, then save and then exit setup. Tapos check natin kung magpo-proceed siya doon, kung ilo-load niya ba yung bootable Windows 11 na ginawa natin. Kapag wala, papasok tayo ulit doon sa BIOS. So check muna natin. Okay na. So yun guys, nag-load yung ano natin, nag-load yung sinelect natin kanina na partition 1 sa ginawa nating bootable na flash drive. So para mag-proceed, select lang tayo ng language. So for the meantime, i-set muna natin to as default, English, next. Tapos next lang natin. Tapos ang gagawin natin is mag-install tayo ng Windows 11, pero i-delete na rin natin lahat ng files, app, lahat. So, para fresh reformat siya. Then, next natin. Then, after nito, mag-load dapat dito yung mga available drives kung saan tayo mag-install. Kung ano yung pinili mo dito na version ng Windows. So, ang gagamitin natin ngayon is Windows 11 Pro. Tapos, next lang natin. Accept lang natin yung agreement. Yan, hintayin lang natin siya. Tapos yan, searching for disk na. Available disk kung meron kayong primary, slave. So dito, meron lang naman kasi tayong 500 na, na SSD. So gagawin ko, i-delete partition ko siya. Yan, tapos delete ko na lang din itong iba ng mga partition. So gagawa naman yan ng bago once na sinelect natin yung drive. Yan. So itong partition 1 na COMA, ito yung USB natin or yung flash drive kung nasa yung OS. So hindi natin dapat galawin yan. Yan. Tapos once okay na, yan. Kung makikita nyo, meron tayong unallocated space na 500 dyan or 480. Tapos next lang natin dyan. Pag ni-next natin, gagawa na siya ng partition para dun sa installation ng Windows 11. Tapos, ito yung gagawin niya. I-install niya yung Windows 11 Pro and then, wala siyang ititira. So, di-delete niya lahat ng files. Then, install. Tapos, antayin nyo na yan guys. Mag-install lang yan. Mag-restart siya paminsan-minsan. Tapos, antayin nyo lang.